Happy Sunday po sa ating lahat. Ngayon po ay araw ng panambahan. At ngayon po ay March 30. Mag-shoutout po muna tayo sa mga may kaarawan. Kay Jerry Lurca, Vicente R. Eblamo Jr., Mamongkat Molaw II, Marilo Santa Ana, Yokidokidok Benedicto, may kumpare Enrico Ikong Francisco ng Barangay 702, kay Adrian Aumentado, apo ko po sa pamangkin, at kay Doms. Maligayang kaarawan po sa inyong lahat. Ang ating pong tatalakayin sa araw na ito ay ang 4 na senaryo na padala ng ating mga kasamang referee. At ito po ang unang senaryo sent by referee Mark Anthony Colala ng San Fernando, Pampanga. Ito po ang kanyang pinadala. May tanong po ako, dalawang player, A1 at B1, double foul. Medyo nag-iinit sila kaya pinalabas ko sila at binigyan ng 3 minutes rest period. Tama po ba ang ginawa ko? Ang magandang tanong niya. Okay, wala po sa FIBA rules ang 3 seconds rest period. Wala po nakasaad doon. Applicable ito kung may house rules ang tournament o ang nagpapaliga. Okay, sa mga liga po, katulad sa mga liga namin, na hawak ko sa ISA at sa Manila Best, meron kaming house rules na pag ang isang player ay natawagan ng unsportsmanlike foul, binibigyan namin sila ng 3 minutes cool-off period, inilalabas namin. Yun ang house rules. Kaya kung may house rules po, kung walang house rules, hindi po tama ang yung ginawa. Dahil po, hahanapan kayo ng butas ng mga coaches. Okay, ang pangalawang senaryo naman po ay padala po ni referee Marlon Doble Landero ng Castillejos, Zambales. Member referee po siya ng FCRUP. Ito po yung First Coaches Referees Union of the Philippines ni kasamang Noy Bermejo. Ito po ang kanyang katanungan. A1 is in the backcourt and shot clock shows 17 seconds. B1 deflects the pass of A1 and the ball goes out of bounds and shot clock shows 16 seconds. How to resume the game? Okay po. Ito po yun, no? Even though B1 causes the ball to go out of bounds, the possession and the throw-in shall be for Team B at the nearest place where the ball goes out of bounds. Okay? Kung ang throw-in po sa backcourt, meron silang 24 seconds. Kung ang throw-in na sa frontcourt, meron 14 seconds. Bakit po bola po ng Team B? Dahil po yung Team A cannot regain the possession of the ball. For Team A already consumed the 8 seconds limit to bring the ball to their frontcourt. Dahil yan po ang nakasaad sa Article 28. Ito po yung 8 seconds rule. Nasabi doon, the team must cause the ball to go into its frontcourt within 8 seconds. Kaya po yung within, ang sinasabi yung nakalagay doon ay within, ibig sabihin not more than 8 seconds. Kaya kapag 16 seconds na ang shot clock, violation na, may 8 seconds violation na po ang Team A. Okay? Ito po naman po ang pangatlong senaryo na padala po naman po ni referee Perdi Baluran ng SBP Bahrain. Nasa Bahrain po siya, doon po siya nagkatrabaho. Ito po ang kanyang tanong. Hi sir, can we call a throw-in foul to the offensive player? Thanks in advice. Okay. Ano po nakasaad sa Article 34.1.2? Ang sabi po doon, a throw-in foul is a personal foul committed by a defensive player. Sa depensa lamang po, matawag na throw-in foul. Kapag may foul ang opensa, ang tawag po doon ay team control foul. Okay? At ito naman po ang huling katanungan ni referee Gabriel Beatriz 6409. Sabi niya, Sir, good day. Can we make an illegal boundary line crossing signal after a basket? Ano po ba nakasulat sa Article 17.3.3? Sabi doon, when the game clock shows 2 minutes or less,
the referee shall use the illegal boundary line crossing signal before administering a throw-in. Okay? So, yung pong kapag after a successful goal or last free throw, walang administering for a throw-in ang referee. Dahil pag nakashoot yun, kukunin ng player ang bola para mag-inbound. Hindi hinahawakan ng referee ang bola kapag nakashoot ang isang team. Except kung gumulong ang bola malayo. Ang abulin referee, kukunin niya at ibibigay sa player o sa thrower in. Bakit po? Kasi po, after a successful goal or last free throw, the thrower in can or may run along the end line. Kasi pwede siyang tumakbo. Wala pong stationary na ang thrower in. Pwede siyang tumakbo along the end line. Okay? Kailan pa ginagamit ang illegal boundary line crossing signal ng mga referee? The illegal boundary line crossing signal ay ginagawa lamang sa stationary throw-in during sa last 2 minutes or less ng fourth quarter or in each overtime period. Ang ibig sabihin, stationary throw-in, merong foul or violation. So, pag may foul or violation, hindi pwede tumakbo ang player. Kaya bago ibigay ng referee ang bola sa thrower in, during the last 2 minutes, doon sa senyas ng illegal boundary line. Kaya ba? at least sana po yung naunawaan natin ang mga tinalakay natin ngayong araw na ito. At huwag po natin kalimutan muli mag-like, mag-share, mag-follow at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Hanggang sa muli, ito po yung abang lingkod, former FIBA referee, eto Kamarongan. Bye-bye!